Mga ka-sports, alam mo ba na ang mga bansang tulad ng Australia at New Zealand ay regular ng kalaban ng Asian country sa basketball? Pero teka, hindi ba sila parte ng Asia? So bakit sila naglalaro sa mga torneo tulad ng FIBA Asia Cup at Asian Games at iba pang Asian competitions? Ito ba ay unfair o may mas malalim na dahilan? Sa video na ito, aalamin natin ang totoong kwento kung bakit naging bahagi ng Asian basketball ang Australia at New Zealand. Alam kong napaisip ka dito. Kung trip mo po ang nitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, nung una, hati ang mundo ng basketball sa iba't ibang zones ng FIBA. Sa Asia, kasamang Pilipinas, China, Iran. Sa Europe, iba. Africa, iba. Sa Amerika, iba. At sa Oceania, dito kabilang ang mga Aussie at Kiwi. Sa madaling salita, hindi talaga sila magkalaban dati. Ang Australian Men's National Basketball Team at New Zealand Men's National Basketball Team ay naglalaban lang sa sarili nilang rehiyon kundi ang Oceania. Ang problema, dalawa lang po sila. Kaya halos automatic lagi silang qualified sa World Cup at Olympics. So ngayon, ang malaking pagbabago. Noong taong 2017, nagkaroon ng malaking desisyon ang FIBA. Pinagsama ang Asia at Oceania sa iisang zone para mas magiging competitive daw ang qualifiers, para hindi automatic ang slots at para mas gumanda ang laban globally. Pero dito nagsimula ang pagsali ng Australia at New Zealand sa Asian competitions tulad ng FIBA Asia Cup, FIBA World Cup Asian Qualifiers. At simula noon, naging powerhouse agad sila sa Asia. So ngayon, ano ang dominasyon nila sa Asia? Pagpasok ng mga Kiwis at Aussie, agad nilang pinakita ang lakas. Naging champion sila sa FIBA Asia Cup 2017 at naging champion ulit sa FIBA Asia Cup 2022. Samantala ang New Zealand, consistent contender din. Ang resulta, dating hari ng Asia tulad ng China, Iran, Philippines ay kinakailangan talagang mag-adjust. Pero bakit sa Asian Games? Ngayon, ito ang malaking tanong. Kung Asian lang ang Asian Games, bakit kasali talaga ang Australia at New Zealand? Ang Olympic Council of Asia ay may hawak ng Asian Games. At technically, hindi talaga sila official Asian countries. Pero sa ilang sports at events, ini-invite sila o pinapayagan bilang guest participants, at dahil sa bagong sports integration policies, lalo na po sa basketball na control ng FIBA system, dito na nagkakainitan ang debate. Ang tanong, fair ba talaga ito? Argumento ng iba, hindi daw fair, mas malakas sila, mas mabilis, mas mataas. Pero may kabilang side din na mas tumaas ang level ng Asian teams, mas nagiging competitive ang laro dahil sa kanila, mas nakahandaan ang teams sa world stage. Halimbawa, ang Gilas Pilipinas ay mas natututo sa laban kontra sa mga elite teams. Sa madaling salita, masakit pero kailangan para sa growth. So ngayon mga sports, dito tayo sa ang totoo. So bakit nga ba kasali talaga ang Australia at New Zealand? Hindi nga dahil Asian sila, kundi dahil sa desisyon ng global basketball system na gawing mas competitive ang mundo ng basketball. At ngayon, hindi lang Asia versus Asia. Ito na ay Asia versus world level competition na. So ngayon mga sports, malinaw na ba sa parte mo? Ikaw, ano sa tingin mo? Tatanungin kita. Dapat bang manatili ang Australia at New Zealand sa Asian basketball? O ibalik sila sa sarili nilang zone? O di kaya isali sila sa ibang zone kagaya ng Europa at sa US? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung gusto mo pa ng ganitong basketball updates, like, subscribe at i-share mo to para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Uy, machikoy, lumino. Uy, inom na chikoy. Ikaw rin sa kapupan siya ba? Pasay dyan ka kasi kukupan ka. Panayan ka, wala mo sumot ka. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!